Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos ang revelasyon kaugnay sa umunoy sabwatan ni na Senadora Riza Hontivirus at Pangulong Kuting sa pagpapalaya dito kay Chinese National Mayor Alice Guo. Isang kilalang personalidad na nasangkot sa ilang kontrobersyal na usapin patungkol nga sa Pogo. Sa isang press conference, sinilantad ng kapatid ni Alice Guo na mayroong kasunduan sa pagitan ni Hontivirus at Kuting upang mapadali ang paglaya ni Guo mula sa pagkakakulong. Aniya, may mga dokumento at iba pang ebidensya na nagpapatunay na ang senadora at ang pangulo ay nagsabwatan upang mabigyan ng pabor si Guo kapalit ng ilang kapakinabangan na hindi pa tinutukoy ng mga investigador. Agad na naglabas ng pahayag si Senadora Hontivirus at itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa Senadora, isa itong malisyosong akusasyon na may layuning sirain ang kanyang reputasyon. Pinanindigan ni Hontivirus na wala siyang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad at handa siyang harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, si Pangulong Kuting naman ay tumangging magbigay ng komento sa issue, subalit ayon sa ilang malalapit na tagapayo ng Pangulo, patuloy ang kanyang pagtutok sa iba pang mahalagang usapin ng bansa at hindi umano siya magpapaapekto sa mga aligasyon. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga politiko. Marami ang nagtataka kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng pagpapalaya kay Alice Guo at kung ano ang kalalim or gaano kalalim ang koneksyon ng mga nasangkot. Marami rin ang nananawagan na magkaroon ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga nararapat. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na tututukan ng media at ng publiko, lalo na't malapit ng susunod na halalan kung saan inaasahang magiging malaking isyu ang integridad ng mga nasa posisyon. Para sa kabuuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe at i-share ang ating mga video. Just simply to verify and validate this, the fact nga po na hindi sila sumakay from Singapore to the Philippines, but instead we were able to monitor them that they went to Indonesia. So that is where the intelligence coordination went through, and since the PNP has limited the authority with respect to immigrations, that's why we passed the information to the Bureau of Immigration, Your Honor. To add further dun sa tanong ni Chair Coco, yung pagpunta po nila instead of to Singapore, to Indonesia, yun po yung pagpunta nila sa Denpasar, sa Bali. Tama po ba yun? That may be the assumption, Your Honor, because hindi nga sila sumakay from Singapore to the Philippines. Madam Chair. Yeah, if Sen Coco, and then I'm sure meron siguro tong documentation, General Salvador. Bigyan nyo na lang kami nung however you recorded all of this information at makita namin how you operate, how you gather your information, and how you use your intelligence funds. So yan ang maganda example ng paggamit ng intelligence funds. Oh, kita mo, meron din tayong positibo na kasi against ako sa intelligence funds actually pagdating sa budget season. Pwede nyo pong ipagmayabang sa amin yun when I ask you how the PNP uses its mga 800 million peso yata intelligence funds yan eh. So, 900 million pesos. So, bigyan nyo po kami ng yan is one example, one achievement, and just give us a glimpse of how the documentation as far as that is concerned. Kung pwede pa,
Yes, Your Honor, including our letter to the police attaché Madam Chair. for the coordination, Your Honor. Madam Thank Chair. you. Salamat, Chair Coco. And good practice, no? Naghintay lang ang PNP ng isang araw to relay that usable information to other agencies. Hindi po naghintay ng 4 na araw para makaaksyon ng mas mabilis in coordinated fashion ang gobyerno. So, Sendoroy and then majority. I have to attend to another preside kung over maaari po. the Majority ILG's Leader, budget. you have the Just floor. one question, Apo. just one question. Words of commendation probably would be in the offing for the PNP IG group as well as the Bureau of Immigration for having facilitated the return of this lady in front of us right now. But my question is this. News reports indicate, and even your spokesperson mentioned a while ago in a radio program, was that the reason why there was I forgot to comment again the government, the immigration authorities of Indonesia. The reason why it was facilitated was because coincidentally there was an ASEAN Immigrations Convention. Had it not been for that ASEAN Immigration Convention where you had the privilege of talking to the your Singaporean counterpart, Indonesian counterparts, your Malaysian counterparts, baka wala si itong babae sa harap natin. Tama ba yan? Good morning, Your Honor. With due respect, Your Honor, it was a coincidence that we were gathered in one place in that particular day. But when we received that information, I officially wrote a letter to my counterparts in Singapore, Malaysia, and Indonesia. So, wait a minute. Had it not been, even without that convention, without that face-to-face meeting, sumulat ka talaga. Ma-accomplish din ito. Yes, Your Honor. Because we have a close coordination and cooperation among The other ASEAN. immigration authorities. Yes, Your Honor. Kung totoo yung sinasabi ni Mr. Casio na lagi ko naririnig sa balita na ang pupuntahan talaga yung Golden Triangle, would it still be possible to facilitate the return of this lady in front of us? I'm now referring to Thailand where we have an extradition treaty. I'm now referring to Laos, wala tayong extradition treaty. I'm now referring to Myanmar without an extradition treaty. Kaya mo pa rin gawin yun? Yes, Your Honor. In fact, my said letter was the basis of the rendition of the two going back to the Philippines. Na to whom it may concern sa lahat na yun ng counterparts mo as ASEAN. Yes, Your Honor. In fact, I also wrote a letter to Hong Kong on the basis of the information that Wesley flew to Hong Kong via Singapore. Thank you, Madam Chair. I have no further questions. I have to preside over the DILG budget meeting. Salamat, Majo. And then just quickly, bago ko tawagin si Sendoroy, Director Casio, nabalitaan ko rin yung binanggit kanina na may sinasabi ang PAOK na sina Alice Guo and the rest of her party ay sinusubukang makapunta sa Golden Triangle. Pinaninindigan niyo pa ba ang statement na iyon? There is a link to Cambodia as far as the two male siblings of Alice Guo are concerned, because for a time they had a business interest in gambling, offshore gambling operations in Cambodia. So we are forming a theory that they are trying to find a way to be able to go to that conflict area, Madam Chair. Salamat, Director Casio. And speaking of theories, pagkatapos ni Sendoroy, tatanungin ko ulit isa-isa yung mga ehensya natin. So, as of today, ano nga yung teorya nyo? Paano nakaalis sina Alice Guo? Sendoroy? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I just would like to follow up the statement of the minority leader and the majority leader also regarding the PNP's performance, particularly the intelligence group. I would like to congratulate that unit, Madam Chair, because dyan pa ako nanggaling. I was then the Chief of Staff of PNP-IJ. I became the Deputy Director for Operation, and I became the Deputy Director for Administration before I became the Chief PNP. So, congratulations sa inyo. Although, alam namin yan, Madam Chair, meron yan silang motto for la patria.
Ibig sabihin noon, Madam Chair, para sa bayan. Kahit walang intelligence fund, magtatrabaho yan sila. Kasi established na yung kanilang foreign liaison connections with other countries. So Madam Chair, since lumabas si Alice Go na walang record sa immigration, lumabas din dito si Sheila Go na walang record sa immigration, baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede natin tanungin ito kung magkasama ba silang lumabas. At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Go, wala kang record paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa? Yes. Pakisagot. Ms. Sheila, go. Opo. Tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice Go nakalabas. Pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Pakitanggal yung SP face Pro mask Tem. para Maaari niyo bang tanggalin mask niyo, Ms. Sheila? Para klarong namin ikaw marinig. Briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka-sagot niyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? pwede mo pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Sumakay kayo ng boat sa Saan? dagat. Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Opo. Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? O Mindanao. doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay muna kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O Wala po. tell us the details. Anyway, establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayong immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas para makorek namin yung mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos Bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Sa akin Diretso dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami Ilaglag ng... yun na si Liz. Ilaglag yun na si Virus. Mga ilang Virus yung oras? nag-utos niya. Hindi ko matandaan yung matagal din. Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa. Gabi. Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon. Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiyahe? Hindi po. Hindi siya isang buo araw. Kung siguro outer dinner, 7:08. Tapos ang lating namin hating gabi na po. So mga 5 hours by van. Tapos anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa oras po. Madam Chair. Tapos, just one more follow-up and then before SP Pro Tem. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Tem? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Idat, sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At O, yun yung Naku, kinakabahan. pagbiyahe niyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe kayo mga 5 oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan hindi. Hindi Pangasinan ang inabot nyo. Kasi ano siya Manila, tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Lagpas kasi pa ako ng kabisado. Pangasinan. Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyo yung barko? Diretso kayo Malaysia? Hindi From po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung maliit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras? Ilang oras nga? Siguro
hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na. Tapos yung malaking barko, Pero hindi pa masyalo kita yung... yung malaking barko ano siya? Paseroan, cargo ship, o fishing ship, or Yate. i-describe mo, Hindi ko alam yate. kung ano Yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko. Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi So, ako marunong. fishing ship, dahil may nakita kayong mga lambat at mga Oh, isda, yung lake na panghuli na fish. may net na panghuli ng fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia through that boat na Opo. malaki. Malaysia kayo dumating o sasakay pa Indonesia? ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa uli ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? maliit naman na palang kulay Tapos, blue or green. yun na, diretso na kayo Malaysia. Opo. Miss Sheila at mga kasama, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning natin dito sa ating hearing. Siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Miss Sheila. Gusto ko lang i-reiterate yung order of Pinutol questioning na Risa, takot. pagkatapos ng chair Baka madulas. ng subcommittee. In order of arrival, si Sen Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen Doroy, SP Pro Temp Jinggoy, at Sen Joel. Sorry, Madam Chair, nauna ako ha. Okay, it's okay, Sen Doroy. jumped the gun. Okay, Sorry, so sorry. babalikan po Madam natin Chair, yung pwede po order of bang question. i-clarify And Sen lang? Joel, yes, before we go back to just one the thing chair's that I'd question. like to clarify Yes, Sen Joel. from our resource person. Binanggit Yes, sorry, Sen Joel. Just before you ask your question to the... I'm not gonna ask question. just It's before more of your... just to clarify what Okay, she said. just before your clarification, follow up lang dun sa tanong ko kanina, Miss Sheila, sabi nyo hindi Pangasinan ang inabot nyo. Sambales kaya? Hindi ko alam eh. Okay. Yung lugar kasi Alright, hindi ko balikan kabisado na- sa buong Pilipinas po. Okay, balikan namin kayo mamaya. Sen Joel, Sheila, kasi kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, Po. dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Po. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga 5 oras napunta kayo ng Pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Sa Ilan laki? kayo? Oo. Hindi, Tatlo ilan ang kasi- kasya dun sa boat na yun? Maliit lang sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang tao Siguro lang? kasya 10? 10 o mga ganyan siguro. Hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na gano'n Maliit kasi lang. maliit lang Opo, di ba? maliit Tapos lang po. after 5 hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo, Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? malami. 100 na kasya. Marami po. Oo, kasi yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat, Madam Chair. salamat, Thank you for the Sen clarification. Joel. So, yes, Chair Coco. I'm a lawyer. I'm paired with my compañeros. Attorney David is raising his hand. So if we can recognize him, ano ba, what does he want to raise? Yes, Chair. I was about to recognize Attorney David na nagsasalita dito dahil isa rin silang resource person. Correct, Briefly, please, and then Salamat po. babalikan po ng Chair Thank you, yung Your order Honor. of questioning. Your Attorney Honor, David. please considering that the resource person is already subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ, in this interest of fairness, Your Honor, because she is waiving her right against self-incrimination, I was discussing this with her earlier, but in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The Chair will Madam Chair, act on that at the proper time, Attorney David, pag binalikan namin si Ms. Sheila for questioning. Yeah, Well taken yung point at saka yung request. Yes, And Your may I remind all of us na kapag may abogado tayo dito na counsel or counsel din ng ibang resource person, actually hindi namin sila pinasasalita. But, of course, you are allowed to speak dahil kayo rin po ay resource Thank you, person Your Honor. sa Apparently, hearing Your na ito. Honor, she So might the be- Chair will return to this. She might not know excuse me, that- Attorney Yes, David. sure. The Chair will return to your request for Ms. Sheila at the proper Last time. word. Yeah. Apparently, Yes. she might not know that she might be incriminating herself. For the, in fairness, Your Honor, may at least Your Honor, executive session.
Madam Very Chair. well taken, Attorney David, and the chair will act on it at the proper time pag binilaka namin si Ms. Sheila para sa Takot mga na tanong. takot si Risa. The chair, very last intervention at this point po, Yes, Sendroy, last kasi na. pagkatapos ni Yeah. Sendroy, babalikan Ayaw ko po magano yung ni Risa, order guys. questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya. Ano ang teorya nyo ngayon kung paano nakaalis sina Miss Alice at yung party niya sa Pilipinas? Sendroy, Yeah, Madam very Chair, last po. Unless the objection of the lawyer of Sheila Go concerns national security, maybe I will advise this committee to go on with the executive session. But very important kasi yan dahil dyan tayo palaging na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman niya ng lahat ng publicly malalaman niya ng mga kababayan natin para makatulong sila paano natin maiwasan yung ganung bang sistema. I think the case of Ms. Lago does not concern national security. Bakit kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair? Thank you, Yun. Madam Chair. I submit. Salamat kaayo, Sendroy. Pagkatapos tanungin ng chair yung mga ahensya, ano ang kani-kanilang mga teorya kung paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo, I will suspend hearing para makapag-discuss tayo, mga senador, kung paano mag-act on the request ni Attorney David. So just to proceed with my line of questioning, ano po. So tanong muna sa NBI, Director Santiago, ano po ang teorya ng Bureau sa ngayon kung papaano nakaalis sa Pilipinas sina Alice Guo? Sa parte po namin, Your Honor, mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi gumagamit ng ating port. Yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka para papuntang Malaysia, ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka, ay speedboat, sa bandang Bonggao, Tawi-Tawi. Yun po, tsuri lang po namin yun. Wala pa kaming concrete evidence to conclude. Meron po tayong port sa Bonggao, municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na namomonitor natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang tsuri po namin ay gumamit nga ng backdoor. Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka, speedboat from Bonggao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Opo. Salamat, Director Santiago. Director Casio, sang-ayon ba ang PAOK? Ganyan ba ang teorya nyo na nakatakas sina Alice Guo sa Pilipinas via a backdoor 4 to 6 hours by bangka mula Bonggao hanggang Sabah? Ganon din ba ang tingin ninyo? Teorya ninyo? In all fairness, Madam Chair, the last report that we had that we were able to validate in relation to a sighting of Mayor Guo was last July 14. And it was in a private resort in the western tip of the Philippines. So saan pong western tip yon? That would be Zambales, Madam Chair. Zambales, all right. Okay. So that was July 14, Madam Chair. But if she left Denpasar for Myanmar, for Malaysia on July 17, arrived in Malaysia on July 18, then there would be a 3-day window period that we in PAO could not possibly account for. Pero backtrack po tayo ng konti. Yung dinescribe po ni Director Santiago ng NBI, sa tingin nyo, ganun ba yung naging ruta ni na Alice Guo patakas sa Pilipinas from Bonggao to Sabah? Madam Chair, we have no evidence either way. So because as stated, our last positive sighting of her was July 14 in Zambales. Salamat, Director Casio. Before I go on to USEC T for DOJ, Sen. Rafi, briefly please. Okay, kanina pa natin nababanggit yung backdoor kung saan dyan tumatakas yung mga fugitives dito. Sa Coast Guard,
Identified niyo ba itong mga vulnerable na mga seaports natin na ginagamit usually para makatakas ng bansa? Kasi paulit-ulit natin binabanggit, nakatakas yan through the back door, paulit-ulit. Pero ano yung mga backdoors na yon? Saan yon? So dapat by now, it should have been identified. Meron tayong mga intelligence funds sa immigration, sa Coast Guard, sa PNP. So dapat identified na yun at naghigpit tayo doon sa mga seaports na yun kung saan may mga illegal activities. But we are not doing it. And the big question is why. Thank you, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi. Coast Guard Vice Admiral Punsalan, briefly please, ano-ano yung mga backdoors na iyan na tinatawag natin bago ko balikan ang DOJ? Regards po yung possible routes. Yung sa south po, we have sa Zamboanga nga po and down to Sulu. Ito po yung mga possible routes. Sa kasalukuyan, as known by many, we're in the process of recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. At makasingit, excuse me. Yes, Di ba lahat ng mga seacraft na umaalis sa Pantalan, ini-inspect dapat yan ng Coast Guard? Am I right? Yes, sir. That's true. So paano nakalusot mga to? Using backdoors, sakay ng mga pump boat, yates, speedboats, etc. Una po muna sa lahat, the majority of the seacraft that we are mandated to inspect are mga passenger vessels because the main mandate po ng Coast Guard is maritime safety, environmental protection, and maritime security. But hindi in-inspect yung mga fishing vessels, yung mga yate? We do as well, sir. Cargo vessels na possible na pwedeng gamitin to, sakyan, patakas? Yes, sir. But the challenge really, sir, is the porous nature of our coastline. The what? Porous. Okay. Very open kasi yung ating coastline. But nonetheless, it is through the developments that I mentioned that we are beefing up or building up our capacity to cover as much as we can. Salamat, Madam Vice Chair? Admiral Apunsalan. Sorry, Sen Joel, briefly please. I don't think the resource person answered the question of Senator Rafi. And I'm also interested in that same question. Saan tong mga lugar na to? Because there are 375 ports of entry and exits in the Philippines. Ang tanong ho is, na-identify na ba itong mga pang-backdoor na ito? Ang nabanggit nyo lang po ay yung Zamboanga, Jolo, Sulu, Tawi-Tawi. So 4 lang po ba yun? Kasi ho, ang dami nito 375. And to begin with, you look at the Bureau of Immigration's request budget for border control and management, Madam Chair, 5.16 billion. So, I wonder what we are doing here, no? Kasi alam na natin na paulit-ulit na binanggit ni Sen. Rafi kanina, paulit-ulit na po Yung latest, 'di ba, yung si Arnie Teves, Madam Chair, ganun din po yung nangyari, 'di ba? Undetected din po siya, nakaalis din po siya ng bansa. Paulit-ulit na lang So, in these 375 ports of entry and exits, na-identify nyo na ba? Ano yung talagang, dyan? Talagang notorious yan, yung backdoor na yan. Dagdagan natin dyan. Mag-inspect tayo dyan. The Chair would like to recognize the arrival ni Sen. Robin Sukran sa inyong pagdalo. So, Vice Admiral Punsalan, briefly, dun sa 375 ports, yun lamang bang iila na in-identify ninyo ang matatawag na backdoor? No, ma'am. No, sir. Actually, kaya nga, sir, I had to describe the nature of our coastline to be porous, na lalo na for small boats, katulad ng nabanggit ko kanina. So it can be coming from a beach resort, it can be coming from a coastline far from the regular ports that we have. Salamat, That's Vice unfortunate, Admiral Madam Chair. Punsalan. It means Yes, we're not gonna do Joel. anything.
we will not be able to address this problem. So that is the answer that we're getting. We're not going to address this problem. This will happen again over and over again. That's unfortunate and really disappointing, Madam Chair. At dahil disappointing, hindi natin iwan sa ganyan lamang. So, babalikan natin ang Coast Guard tungkol dyan. And mukhang kailangan pumasok sa recommendations ng committee report natin, Sen. Joel. Briefly, before I go back to DOJ, Director Casio, and speaking of resorts, saan sa Zambales yung private resort na sinasabi nyo? At anong pangalan nung private resort na binanggit nyo? Yes, Madam Chair. The information we got was Emanpulo in Zambales. Not Amanpulo, but Emanpulo. That's in Kabangan? Zambales? Yes, Mr. Chair. Kabangan? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. So that was the last information that we got, Madam Chair. And I may report to the body that together with the Bureau of Immigration, we tried to get access to the said private resort. Unfortunately, it was very difficult for us to get into the resort without compromising the